Hello po mga katambay, muli po ang Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po ni Kamanong. Ito po, umuusok po mga katambay, umuusok sa malalaking media outlet ang balita mga katambay. Press na press sa kanila ang sinasabing sikat na sikat po sa panahon natin, lalo ang senador. Dahil naabsuelto po ang isang magaling at magiting na senador sa kanila, si Senador si dating Senador Laila de Lima, mga katambay. Ang huling drug case ng magaling at magiting na senador sa kanila ay naabsuelto po, mga katambay. Pakinggan po natin sa balita at komentuhan po natin dito po sa isang balita sa UNTV News, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang pinakamagaling, isa sa pinakamagaling sa kanila na dating Senador Laila de Lima. Magandang gabi, Dante. Yan bang dismissal sa huling kaso ni dating Senador Laila de Lima ay pinalna o maaari pang iapila? Jun, tama Jun. Ito ay pinalna at sa ilalim ng ating batas, ito ay hindi na maaaring iapila dahil naman sa issue ng double jeopardy. Tuluyan ng malaya si dating Senador Laila de Lima mula sa kanyang tatlong kasong may kinalaman sa illegal na drogang isinampa sa Muntinlupa Regional Trial Court ng nagdaang Administrasyong Duterte. June, sa pagdinig kanina, pinagbigyan ni Judge Henerhito ang hiling na demurrer to evidence ni de Lima na layong ipawalang bisa ang huling kaso nito. Sa desisyon ng korte, batay sa kabuuang ebidensya na isinumite ng prosekusyon o ng Department of Justice, hindi napatunayang nagkasala ang akusado beyond reasonable doubt. Kaya naman acquitted o absuelto na si de Lima. Liban sa dating senador, pinawalang sala din ang kapwa-akusado nito na sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Junel Sanchez at Jose Adrian Dera. June, ang kasong ito ni de Lima ay nag-ugat sa pagtanggap umano niya ng pera mula sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison o NBP noong siya pa ang Justice Secretary. Ayon pa sa dating mambabatas, makakatulog na siya ng maayos at vindicated siya sa naging hatol ng korte. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very... Yan po mga katambay, putulin na natin at mahaba pa po ang interview sa naging isa sa pinakamagaling na senadora sa ating bansa, si Laila de Lima. At siyempre po, hindi po pwedeng si dating Senadora de Lima lang po ang nakalaya, mga katambay. Kasama rin po siyempre si Dayan, ang kanyang driver bodyguard at ang isa pang bodyguard din po yata at isang pulis, dating pulis, si Junel, mga katambay. Siyempre po, kailangan po, pag nakalaya ang boss, makakalaya rin ang mga alagad, mga katambay. Di po ba? Kaya lang po, talagang ganyan po talaga ang justice. Ang hustisya sa ating bansa, di umano, mga katambay. Di ba? Sabi nga po ng karamihan, pag mayaman ka, mahirap ka magkasala, mga katambay. Pero pag mahirap ka, diretso ka sa Muntinlupa, mga katambay. O kaya city jail, o provincial jail, mga katambay, o city o anumang jail sa inyong syudad, mga katambay. Ganun po talaga Dahil ito po ay talagang nag-ugat po dahil nung mga panahon po nila, di umano, nung panahon po ng dating Presidente Pinoy, mga katambay, ay laganap, di umano, pati mismo sa kulungan, sa Bilibid, sa Muntinlupa, ay may factory di umano ng droga, mga katambay. At marami pong nagpatotoo nito, mga katambay, di ba? Kaya nga po siya nahatulan o nakulong o nalitis, mga katambay, ng mahigit o 6 na taon mahigit. Kung hindi man nagkakamali si Kamanong, mga katambay. Kasi kung talagang ito sa una pa lang, mga katambay, logic, mga katambay.
komento lang ni Kamanong. Kung ito po sa una pa lang, walang matibay na ebidensya, hindi po tatagal mga katambay. Hindi po tatagal ang hearing, pag-iimbestiga ng mahigit na 6 na taon. Di po ba mga katambay? Kaya lang, sabi nga po ng iba, di umano, usong-uso sa ating justice system, di umano, ang may pagkasundalong sistema ng batas. Usong-uso ang gapangan, mga katambay. Gumagapang parang langgam, ang hustisya na ating basa. Di umano. Dahil sabi nga po ng matatalino nating mga kababayan, 6 na taon, nagkaroon daw, di umano, ng gapangan, mga katambay. Siyempre, sabi nila, kasama rin sa paggapang, ang limpak-limpak, di umano, na salapi. Siyempre, mahirap maggapang, wala kang salaping dala-dala, mga katambay. Paano magagapang ang sistema kung wala kang pangsuhol, di umano, mga katambay. Di umano. Kaya po, masayang-masaya po ang tropa, sinasabi po ng mga ibang expert po, na naririnig po natin lalo sa social media, mga katambay. Buo na naman sila, mga katambay. Buo na naman daw po ang tropa ng dating Senadora Laila de Lima. Para bakbakan, siyempre po, hindi po papayag ito di umano na hindi makaganti di umano para na masiraan ang sinasabing nagpakulong sa kanya na mahigit na 6 na taon. Lalong-lalo na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Di po ba mga katambay? Talagang uumpisahan na po ito. Dahil malayang-malaya po sila sa administrasyon ni Pangulong Marcos na bakbakan, siraan at kutsain ang pamilya Duterte. Dahil nakita na po natin ang 2 taon niya kung sino-sino po bumabakbak, di ba? Ang grupo po, number 1, ang nabalda ng 6 na taon at talagang nabawasan ng puwersa ng mga kaliwang grupo. Nandiyan po, di umano daw, ang sumusuporta, ang Makabayang Black, mga aktivista. Unang-una po yung bumabakbak sa dating Pangulong Duterte ngayon, di ba? At sumama na po ngayon ang sinasabing asong gala, na sinasabing na di umano ang asong gala, na si dating Antonio Trillanes, mga katambay, ang dating senador. At siyempre po, napakarami pa, mga katambay. At siya, nadagdag na naman po ang dating senadora, nakalaya po, ang dating senadora Laila de Lima. At siyempre, nahandyan pa po si Senadora Risa Hontiveros. At siyempre po, ang pinakamagaling po ngayon, dahil sikat na sikat po sa ating media at social media, at nakalaya na, mga tambay, sinasabi niya, makakatulog na siya ng sobrang himbing, mga tambay. Ang sabi naman po ng iba, wag na raw po dapat magising sa pagkakatulog. Pero sabi lang po nila yon, di umano. Pero hindi po sinasabi ni Kamanong yung mga tambay. Dahil hindi po natin hawak ang ating buhay, mga tambay. Sila lang ang may sabi nun. Kaya po, nakakalungkot lang po ang sistema ng hustisya ng ating bansa. Sa kabila ng mga panahon na talagang, inuumpisahan po ang kanyang drug cases, sa Muntinlupa. At napatunayan naman po dahil napakarami pong, na-raid at nakuha mga droga, sa Bilibid, sa Muntinlupa. At napakarami po talaga nagpatotoo noong mga panahon na yon. Dahil noong mga panahon pong yun, nagamit daw po, di umano, ang pera ng droga, lalo po noong mga panahon na yon, ay kumakampanya po at tumatakbo po bilang senadora o senador ng bansa ang dating Senadora Laila de Lima, mga katambay. Dahil nasilip din po yan di umano ng korte na walang kakayahan ng isang dating senadora dahil sa kanyang asset para tumakbo ka sa nasyonal, lalo po sa isang pinakamabigat na na isang gampanin sa ating bansa, ang pagiging senadora o senador, na gagastos ka ng daan-daang milyon, mga katambay, para lang ikaw ay sinasabing makapagkampanya sa buong Pilipinas. Bakit nasabi ni Kamano? Ipalabas mo lang ang mukha mo sa media, gagastos ka ng ilang milyon, mga katambay, sa loob lang na ilang segundo. Pag pinahaba mo, baka daang milyon pa magastos mo. Kaya kung maiksi ang PC mo rito, ang sinasabi ni Kamanong, kailangan po ng isang tumatakbong senadora, katulad po dati ni Senadora Laila de Lima, na at least hindi bababa sa 100 milyon, mga katambay, ang iyong gagastusin sa iyong pangampanya. Di po ba? Kaya po, doon po, nagkaroon po ng ground na yung asset na di umano,
ng dating senadora ay hindi tutugma doon sa sinasabing pagtakbo din niya sa kanyang pangangampanya. Pero sa kabila nun, mga katambay, marami nagpatotoo. May mga general at yung iba mga dating mga bilanggo na nagkamatay na rin po yata. Marami na pong namatay sa mga testigo. At yung iba naman bumaliktad, mga katambay, nung hindi na Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? At napakarami po na bumaliktad at sinasabing hindi na totoo. At yung kanilang sinumpaan ay sinasabing pinilit lang sila di umano na sumumpa at maging testigo dito sa dating Senadora Laila de Lima. Pero sa kabila nun, talagang ganun po ang hustisya. Matagal na pong umiiral ang hustisya sa ating bansa na ganito po ang sistema, mga katambay. Na napakahirap makulong, napakahirap pagbintangan, at napakahirap lagyan ng ebidensya ang isang napaka-popular na tao at napakayaman, mga katambay. Sinasabi nga po ng iba, ang ating mga kababayan, mga Pilipino, ang hustisya nga daw sa ating bansa, uulitin ni Kamanong, ay pang mahirap lamang, mga katambay. Kaya nakakalungkot po. Kaya hindi po uusad ang ating bansa sa ganitong sistema na umiiral sa ating bansa, na talagang napakahirap makapagpakulong ng kilala at sinasabing politiko, mayaman sa ating bansa. Pero, pag titingnan mo po, ang Muntinlupa, majority po ron, mahihirap, mga katambay. Iilan-ilan lang po ang nakukulong. Meron man nakukulong na mga sinasabing kilala, pero napupolitika rin po yun, mga katambay. Kaya nakukulong, napupolitika. Pero pagka yun po ay tumugma sa sinasabing nasa administrasyon, ay medyo kaalyado ka at medyo may sympathy sa'yo ang gobyerno, ganyan po ang makikita natin sa media. Nagiging malaya na di umano ang sinasabing patong-patong na kaso, lalo sa illegal na droga na napakabigat. Na kaso yan, mga katambay, di ba? Wala nga pong piyasa yan di ba? Pero sa kabila nun, walang piyasa, pero acquitted. Mga katambay, malaya ng mga katulog ngayon ng mahimbing, mga katambay. Kayo po, ano po ang masasabi nyo dito sa nangyari pong sistema ng justice system natin pagdating po sa dating Senadora Laila de Lima, mga katambay? Pwede po nyo i-comment o i-komento. At syempre po, sa pag-iingat na rin po sa nangyayari po sa dating Pangulong Duterte, talagang kampi-kampi na po sila at talagang pilit nila pinababagsak ang pamilya at ang iplidong Duterte sa politika, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po. Nag-iwan pong thank you sa mga gusto po ng ating napakalita channel, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Paalam po, ingatan nawa. Bye-bye!